Hello guys! Welcome back to my channel. Yan, ito nga pala yung tutor, si Sir Bruce. Ayan, finally, kasi nahihirapan niya basa ng text dun sa ginawa kong previous video. Sabagay, trial lang naman yun. Salamat ka para sa mga nag-subscribe at saka nag-view previous video about qualitative research at saka how to create research proposal, especially pag qualitative yung ginagawa natin. Ayun. Shout out din sa aking section guys sa Cassidy. Wow. Lead. Magaling kayo. And sa aking mga friends. Salamat sa support. Thank you. Ayan. So, dapat gagawa ko ng video about quantitative naman kasi previous video ko is qualitative. So, dapat parallel. Pero, yung isang friend ko nag-request kung pwede daw akong gumawa ng video about derivation ng formula. Nahihirapan natin siya sa lesson niya. Ayan, so kaibigan, pagbigyan, di ba? Sige, para sa ito. And para sa inyo na rin, no? Sa mga gustong magpakadalubhasa pa sa pag-derive ng formula. Anyway, medyo high level ang gagawin natin kasi nag-jump tayo. Medyo masakit sa box. Kaya makinig. Okay? Bago ang lahat, mag-intro muna tayo. So, before tayo mag-dive in sa derivation ng formula, alamin na natin kung saang field ba ginagamit yung formula niyan. No? So, yung formula na tinutukoy ko is yung formula na yung written symbol yung ginagamit sa math, yung ginagamit natin para masolve natin yung isang problem sa mathematics. No? Hindi yung formula to success, formula in life. No? So, ibang formula rin yun. So, hindi yun yung ating formula. Ang hirap i-derive nun. Unahin muna natin yung sa mga field. No? Ano yung field natin is meron tayong dalawang klase ng field kung saan ginagamitan natin ng formula. Number one dyan is yung mathematics itself. Yan. Marami yan. Maraming formula tayo makikita yan. And yung science, particularly sa physics. Hindi ko lang alam sa chemistry kung gumagamit sila ng formula. Parang wala naman ata. Principles na ginagamit na pag nagsisolve na nagpabalance na mga chemical sa alam ng living principle, yun naman sinusolve nila. Kasi yung behavior ng elements, iba-iba naman sa family. Huwag kang gagawa rin tayo ng physics and our chemistry and zero subject. No? Now, doon na tayo sa math and physics. No, sa math, marami kasi sa field, kukuha lang tayo ng bawat isa doon sa bawat field na magiging example natin na mag-derive ng formula. Muna tayo natawag na algebra, meron tayong geometry, meron din tayong trigonometry, mga tayo sa isang anyway, sa algebra kasi may iba-ibang uri rin. Merong elementary algebra, intermediate algebra, college algebra. No, hint lang, elementary algebra, yung mga variable, introduction variables, trinomial, yung mga operation niya, operation ng variables, na paano mag-add, divide, subtract, multiply ng variables. Pagdating na intermediate, dyan na in-introduce namin yung x nyo. Ginagalo naman si x. Napasisunod yung x na yan. Pero huwag kang mag-alala, wala ka. Huwag kang assuming. Okay, so,
Okay. So, yan. Linear equations, nandiyan na. Quadratic equations, siguro doon na tayo mag-pick. And then sa college algebra naman kasi, mostly combination ng dalawa, mga complex na lang, complex radicals, nag-aaralan yan. Next is yung geometry. Geometry is meron tayo plane geometry, solid geometry, saka analytic geometry. Sa high school, ang tinuturo naman din is plane geometry, yung Cartesian plane, ganyan. Using postulate, mga theorems, 2 points determine a line, 3 non-collinear points determine the plane. So mostly yun lang inaaral sa high school. Pagdating ng college na pumasok na yung mga meron ko pala kaya abot ko pala sa high school yung solid geometry kasi meron din yung area, perimeter, volume, at saka surface area. Plus is yung analytic geometry. Analytic geometry medyo may pagka-introduction siya sa ini-intro nila yung trigonometry kasi parang pasok na dito yung hindi na parang pasok na dito yung yung circular circles, parang tinatch nyo na ata dito yung circular equations, mga ganon, triangle equation of triangles. Parang papasok na siya dun sa trigonometry. Kasi Euclidean po eh. Papasok na siya sa Euclidean. Basta yun yan. Kalimutan. Ayan. Basta. Aralin ko na lang ulit. Okay, basta yun nga. Papasok yan sa trigonometry. Trigonometry naman, yan. Circular function. Ayan. Gusto ko to kasi yung circular identities. Medyo marami yun. Yung pa, isa pa pala. Gusto ko ito. Hindi ko rin masyadong sure kung ano yung gustong derivation na mangyari ng friends ko. Kasi yung derivation either from principle, ginawa mo ng algorithm, hindi nakaderive ka ng formula. Sabihin, ito yung text, ito yung behavior ng number, tapos ginawa mo siya ng algorithm, ito pala yun, nakagawa ka ng formula. Derivation yun, from principles to formula. Meron namang derivation na from specific formula. Ito yung formula niya, given yung pinaka-main na solution, tapos may nawawala dun sa kanyang pinaka-algorithm, pinaka-formula niya talaga, yung pinaka-symbols, tawag natin doon. Tapos doon sa may anong doon. Ayun. So, magdi-derive ka ngayon. Di-derive mo from original formula, magdi-derive ka ng panibagong formula para yun yung lumabas. So, derivation. So, either of two, hindi ko alam kung ano gusto niya. Magdi-derive ba ako from formula to formula o from principle to formula. So, mas discuss lang natin. Okay. So, ayun. Kaya medyo sakit pala sa bangs. So, katamot-tamot na ulo. Okay. Ayan. Sa physics naman, yan, medyo ang notation na naman nag-iba. Kaya mapapansin mo pag nagawa sinusol mo math pa or physics na. Kasi yung physics, marami silang symbol na ginagamit. Hindi lang katulad sa math na X lang, Y lang, A, B, C, gano'n. Mga operation, inequalities, radical operation. Sa physics, yung mga symbol na ginagamit namin, T for time, V for volume, diba? G for distance. Tapos may mga sigma pa sila. Mga theta, mga alpha. Yan. So, makikita mo iba yung symbol nila. Pero sinusunod pa rin nila yung rules ng math. Especially pag sa operation na co-operate na sila ng formula. Even pag nag-iterate sila ng formula from one formula to another formula, same parehas lang ang process. Kaya maganda pa rin talaga may foundation ka sa math, especially sa algebra. Algebra kasi mostly yung ginagamit. Ayan. So, before tayo mag-start, at least naintindihan niyo yung mga field. Tayo, kuha lang tayo siguro, mga ilan sa algebra, geometry,
trigonometry, tapos pati sa physics, no? I-drive natin. Medyo mahaba-haba, no? So, ano mga skills ang kailangan mo para makapag-derive ng formula aside sa mga basic skills? No, medyo marami-rami yun. Jump tayo bigla eh. Derivation ng mga formula yung i-discuss natin eh. Medyo, ayan, medyo marami-rami. Okay, number 1 dyan is yung mga properties natin sa mathematics. Dapat gamay din. So yun. Number 1 dyan is yung reflexive property, symmetric property, commutative property for addition, commutative property for multiplication, associative property for addition, associative property for multiplication, additive inverse, multiplicative inverse, additive identity, multiplicative identity, distributive property, substitution property, addition and subtraction property, multiplicative property, square root property. At hindi lang yun. Kailangan marunong ka rin ng factoring. At may alam ka rin sa factoring. At saka kunting kaalaman sa operation of fraction. Importante. Ano? Kaya? Kaya. Oh. So, subukan na natin. Mag-derive na tayo. So, dapat alam niyo yung mga yan. Sige, let's go. Ayan. So, ito na, no? So, familiar kayo dito. Ito yung tatawag natin quadratic formula. Ito yung ginagamit natin para masolve yung ating value ng x kapag hindi natin siya magamit yung general equation niya na bx square plus bx x bx plus c is equal to 0. Ito yung original niya. Ito yung quadratic equation, probability equation na derive yung quadratic formula natin. So, yun yung kapakita natin from this equation to quadratic formula. No, yan. So, gagamitan natin siya ng mga principles natin, ay mga ating mga properties, mathematics para magamit. So, take note lang na yung nandito is x. So, dapat yung nasa right side natin is yung x din. So, lahat ng non-x ilipat natin sa kabila. No? So, first things first, ang gawin natin, gamitan natin siya ng associative property. Associative property, i-associate natin lahat ng mga x, ihiway natin yung walang x. Yan, x squared plus bx c is equal to 0. Yan. So, lahat ng mayroong x na group na natin. Yung walang x, ikaw na walang x, ayan, yan ka. Wala kang x eh. O dyan ka. Kung sa nahiwalay ka na sa kanya, ililipat ka pa ng lugar. Ganun ka-harsh yun. Ayan, so after na ma-associate, gagamitan natin siya ng additive subtraction property. Additive ayan, so gamitan na yung ibang kulay para cute. Ayan, so ayan siya, no? So pagkatapos niyan, so ang nangyayari, because of additive inverse, magiging 0 na to siya kasi c minus c 0 na. Matitira mo dito is ax squared plus bx is equal to negative c. So successfully natin nalipat yung c, doon na punta sa kabila gamit yung property na to. So from dito naman, gagawin natin kasi x lang ito, dapat matanggal tong a, ipa-factor out natin si a. Tanggalin natin. Para gagawin natin, factor out natin. Ayan, so ano nangyari? Inilabas natin si A. Inilabas natin, factor out natin si A. So, tinanggal natin yung A dito. Ito, tinanggal din natin yung A, kaya naging B over A. So, pag
ginamitan natin ng distributive dito. Multiply natin si a sa a squared, meron tayong a squared, ax squared. Kasi itong a, pag multiply naman natin dito, makakancel yung a, magiging si bx. So, equal lang siya. So, pinactor out lang natin siya, yon. So, kailangan lang siya, meron siyang inverse dito sa baba. Para pag ito, multiply natin dito, makakancel si a. Yan. So, yun yung factor niya. Okay, kasi di-distribute, pag binalik mo siya sa dati, di-distribute niya na ganyan. Ayan, o. Ayan. So, pag dinistribute mo siya ng ganyan, babalik ka dito sa original. So, pag pinactor out mo siya, ito yung factor out niya. So, a x squared plus b over ax. Susunod na natin c. So, dito sa part na to, tatanggalin na natin tong a. Pwede na natin siyang mailipat doon. Gamitan natin yung multiplicative property natin. Okay, multiplicative property. So, multiply natin dito sa side na to, sa kabilang side. Okay, so yung i-multiply natin, siyempre yung inverse ng a para maalis dito. So, pag minultiply natin itong 1 over a sa a, makakancel na siya, magiging 1 na lang siya. So, ang matitira na dito, x squared plus b over a x. Kabila naman, so ito nga, kailangan may nagsalit dito sa fraction. Pag multiplication ng fraction, numerator, denominator lang. So, kung may denominator ko na 1, so, negative c times 1, negative c pa rin. 1 times a, yan. So, ganyan na siya. Yan ang magiging itsura niya. Yan. Itong part naman na to, so, para matanggal natin yung squared kay x, kasi may x din naman dito, so, binomial sila na merong x, gagamitin natin ito ng tinatawag natin completing the square. So, natatandaan nyo pa yung completing the square. Ayan. Ready lang proseso niyan. Itong part na to, kunin mo lang yung kalahati nun, i-half mo lang. So, kung may isang buo yan, so pag hinatin mo yan, magiging b over 2a na. Yan. So, ito yung half niya. Ito, half nito. Yan. Kasi itong half na to, gagawin mo, i-square mo. Yan. So, hinap mo siya, i-square mo. Ang square niya is b square all over 4a square. Yan ang magiging square niya. So, i-square mo itong b square. I-square mo yung 4, ay yung 2. Ito pala. I-square mo ito, magiging 4. I-square mo rin yung a, magiging a square yan. Yun ang idadagdag mo dito. So, ito, idadagdag mo dito. So, ang kalalabasan niya, magiging x square plus b over ax plus yung ating pang-complete ng square natin, b squared all over 4a squared. Siyempre, sa additive natin na property, kung ano yung dinagdag mo dito sa kabila, dinagdag mo sa kabila. So, meron tayong b squared all over 4a squared minus negative c natin c over a. Ayan. So, yan na siya. Okay, sa next step natin naman, so nagagawin natin is ipa-factor out natin ito kasi complete square na dito. Ano ba factor dito? So, yung factor niya, so pag pinactor mo siya, magiging x plus b over 2a times x plus b all over 2a is equal to, ito naman kabilang side, siyempre mag-combine na natin din siya. So, sa fraction, at magkaiba yung ating denominator, LCD tayo. Sa LCD naman, kung nakuha natin yung pinakamataas na exponent, which is a squared. So, yung magiging denominator natin, a squared. Dito naman, sa pinakamataas na numeric natin, 4. So, ang gagawin natin, itong si 4a squared, yan, i-divide natin ng 4a squared. So, magiging 1. Diba? So, from 1, i-multiply natin siya sa b squared. So, magkakaroon na ng b squared. 1 times b squared, b squared. Yun yung property natin sa multiplication here. Any number multiplied by 1 is itself. Pagdating naman dito, 4a squared, i-divide naman natin siya ng a. So, may 2 ito.
bawasan natin ng isang A. So, A na lang. So, 4A times C. So, meron tayong 4AC. So, minus 4AC. Yan. So, yun na. Yan, medyo nagkakakulay na. Hindi parehas na. So, pagdating naman dito, ayan. So, pag parehas naman din yung value sa loob, pwede natin i-rewrite siya as x plus all over 2a 1b square. Ayan. Okay. So, mapansin nyo, ayan, parehas naman din siya. Parang pag ito, linet mo na magiging let a is equal to x plus b all over 2a. Ayan. So, ang mangyayari, magkakaroon ka ng dalawang a kasi pag sinabstitute mo siya dito, magiging a times a. So, a times a. Ayan. So, kung ganito, ito siya. So, magiging a times a, magiging a square. Ayan. So, a times a is square. So, pag binalitan mo itong a nito, ito na kalalabasan niya. So, magiging na siya. Pag dito. Pagka dito. Ayan. Ayan na siya. Okay, next natin gagawin is tatanggalin natin yung square sa taas, syempre. So, para matanggal yan, i-square root natin both. Square root. Four pala ito. Ay, 4 pa pala ito. Ito ginto. 4 lang pala yan. Ayan. Kamali ako sa notation ko. 4 pala yan. Ayan. 4. Sorry. Ayan. Nantik ko magkamali. Ayan. 4a. Tapos, square. Ayan. 4a square pala yan. Ulitin ko lang yan. Kamali lang na notation. Ayan. 4a square pala. Sa mga nalito. Nalito rin ako doon. Ano tayong b square minus 4ac all over 4a square. Yan. Ayan. So, dito correction dito. Correction. So, ang hirap na ganito Ayan. Correction natin yan. So, 4a squared yan. 4a squared. Okay na natin ito. Kamali lang ako na sulat. Ayan. So, ayan na. So, naging 4a squared na siya. So, pag ito ni square root mo, matanggal na yung square, magiging mat natin. Hindi na masulatan. Nahirapan ako tumingin mo. X plus b all over 2a. Ito naman, so, split natin yung square root sa numerator and denominator. Kasama naman yung pwede naman yun. So, magiging b squared minus 4ac all over square root ng 4a squared. So, square root ng 4a squared. Yan. So, pag in-square root mo ito, magiging square root ng 4 is 2. Lagyan natin na 2. Square root naman ng a squared is 8. So, magiging 2a na. Yun yung kanina. Na-shortcut ko kanina. Diyos ko. Ayan. So, ang denominator niya ay 2a. Numerator niya is b squared minus 4ac. Yes, so i-write natin ito x plus b over 2a. So sabi natin kanina, so dapat x lang yung matira dito. So ililipat natin yung b. Ayusin natin yung b dito. So gamitin naman natin yung ating addition property. Wherein mag-add tayo dito ng something. Saka dito sa addition is subtraction. Either mag-add tayo or mag-subtract tayo. So para mawala siya, siyempre mag-subtract tayo. No? X plus 2a minus naman yan. So ito siya. So nangyari nag-subtract tayo ng 2a dito. Ito kaya tayo ng pag pinagsama natin itong dalawang ito, maka-cancel out na siya. So, magiging 0 na yan siya. So, matitira si x na. So, ito natin isulat. Ano ba? Ito natin. Ayan. Ayan. So,
So, x, wala matitira dito kasi itong b over 2a minus b over 2a magiging 0 na. So, x lang siya. Equal. Ito pagsasamahin natin yung dalawa. So, parehas ang denominator sa fraction. Kapag parehas yung denominator, sinusulat na lang natin yung denominator. Okay. Ayan. Tapos, meron tayong negative b. Ayan. So, plus. Ayan. So, dahil radical ito, ang symbol kasi ng radical, pag may radical na sisundan, either plus or minus. Well, plus minus square root ng b squared minus 4ac. Ayan na. At ito na ang ating quadratic formula from original formula natin na ax squared plus bx plus c all over is equal to 0. Yan. So, from dito, na-derive na natin ito siya. So, yun yung isang derivation ng formula, no? Equation to formula. Yan. So, dali lang, di ba? So, yun yung kailangan natin yung mga properties na yun. Memorize natin yun. Sa factoring, dapat magaling tayo. Hindi naman sobrang galing. Tama lang. Ayan, para makapag-derive tayo ng formula. Ito yung first derivation natin, no? Equation to quadratic formula. Quadratic equation to quadratic formula. So, kung matanong kayo, mag-leave lang kayo ng comment sa baba. Ayan. Okay? So, nag-gets? Ayan. So, bakit plus minus? So, pag nag-solve kasi tayo ng kanyang yung points sa yung buka ng parabola natin. Yan ang ginagamit natin yung ating x-intercept. X-intercept. So, halimbawa, yung x sub 1 natin. X sub 1 natin, kukunin natin intercept. Diba? Kukunin natin yung intercept ng quadratic. Ito yan. Kukunin natin yung dalawang point dito para ma-determine natin yung vertex natin. So, yung dalawang x, gagamitin natin ang formula ng quadratic. Yan. X sub 1 is negative b plus square root of b squared 4ac all over 2a. Si x sub 2 naman, ito naman nag-represent niya si negative b minus naman b squared minus 4ac all over 2a. Yan. Kaya mayroon siyang plus and minus kasi para sa x sub 1 natin plus x sub 1 natin at yung x sub 2 naman natin minus naman. Yan. So pag kinukuha natin yung pinakabuka niya, so ito yung ginagamit natin. Yun, gets? Kaya no? Buhay pa? Buhay pa, siyempre. Magaling naman kayo eh. Okay, next na tayo. Ayun, para sa next natin na i-derive, ito, sa geometry, ito yung area o formula ng area ng circle, no? So pi r square. So hindi naman yung gamit ng circle, pi r square. May pinagmulan din yan syempre. Ito naman is from principle. Di-derive natin tong formula ng circle, no? So gagamitin natin yung ibang mga principles niya like yung ating circumference. Circumference natin is equal naman yun siya sa 2 pi r, wherein yun yung ating pinaka-side ng circle. Ito yung circle, yung pinaka-side natin. Ito. Ayan, itong side na to. Yan, circumference yan kung gaano ka bilog yan. Depende sa lawak ng radius natin. Yan, yan ang circumference natin, no? So, gagamitin natin yung circumference para ma-derive natin ito. Pero yung formula na pinagmulan talaga ng circle is yung formula ng rhombus. Yan. So yung rhombus is ganito yung itsura nun. Yan yung itsura ng rhombus. So yung formula ng rhombus is area ng rhombus base times height. Yan. Ito yung medyo hawig dito sa formula na to. Kaya
ang ginamit nating principle is yung principle ng formula ng rhombus para ma-derive natin yung formula ng circle. So, paano nangyari yon? For example, ito yung circle, no? Ayan. So, pag itong circle nito, hinati natin. Ayan. Ayan. So, magkakaroon siya ng mga parts, no? So, meron siyang upper part. At saka meron siyang lower part. Yan, so ang hati niya, sabi natin hating-hatian sa gitna. Yan. Yan, so upper part, lower part. So pag arrange natin tong buong circle sa upper at lower, ito yung makukuha natin, no? So meron tayong 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pangapat natin. Yan, 4. Balik mag-draw. Yan. So, yan. So, itong lower part, lagyan natin ng shade para ma-visualize talaga. Ayan. Yan. So, itong lower part, ilalagay natin siya dito sa lower din. Tapos itong upper part naman sa taas. So kung mapapansin nyo, yung itsura niya, yung shape niya, halos identical na sa rhombus, no? Slanting, tapos meron dito, ayan, tsaka dito, ayan. So sa case niyan, kapag hinati mo pa na mas marami yung circle, mas lalapit pa siya sa tuwid, mas mahahati pa tong curve. Mas liliit pa ang curve, mas natin mo siya natin hanggang maging tuwid na. Ayan, hanggang sa maging straight na. So pag hinati mo pa na hinati sa mas maliliit na piraso yan. So ito na siya. So dito ang nire-represent ng height natin dito is yung ating radius, yung from dito to dito. So yan, yan. So kung mapansin nyo, parehas na sila ng sukat. Ito yung radius natin. Yung mga ito, yun ang radius natin. Yan, radius yan. Yan. So yung height natin dito is equivalent to radius. Yan. Samantalang yan dito naman, ito, yung sa baba, yung pinaka base natin, yan, is katumbas naman siya ng kalahati or half ng ating circumference. 1/2 ng circumference natin. So kung ito yung circumference natin, 2 pi r. So pag hinati natin yung circumference natin, so magiging pi r na lang. Kasi magiging yun to, magiging 1 na lang, 'di ba? Pi r na lang. No, so ang nangyari, kung itong base natin is equivalent to pi r at yung ating height is equivalent to r. So, ang formula ng ating rhombus is base times height. So, susundin natin yun, base times height. So, dito naman, ang base natin is pi r times natin sa height natin na r. So, magkakaroon tayo ngayon na pi, tapos r times r squared. So, doon po yan. So, doon po natin na-derive yung ating formula ng circle. So, pi r squared. Yan, sa pi r squared sa ating formula na rhombus. Yan. Okay, nasundan. Dali lang, di ba? Dali lang yan. Okay, so kung meron tayong tanong ulit, so believe lang kayo ng question nyo below sa comment section natin. And na-appreciate ko talaga yun. Okay, so gusto ko talagang tumulong sa mga nahihirapan sa mathematics, no? Ayan, so ganun sa kadali. Okay, so next problem na tayo. Ayun, so next naman natin na i-derive is the law of sine. So ito naman, from principle, gagawa natin siya ng algorithm, tapos makaka-create tayo ng formula. Ito yung pinaka-formula niya, no? Pinaka-law. Yan. So yun ang symbols niya. Kung nag-solve tayo ng mga triangle na non-right triangle for non-right triangle,
So, pag right triangle, ang ginagamit natin is Pythagorean theorem pag sinusolve natin yung angle tsaka sides. Pero pag non-right triangle, sabihin hindi siya right triangle, ang ginagamit natin either law of sine or law of cosine. So, law of sine muna, mamaya law of cosine naman ang i-derive natin. Okay, so paano ba natin derive itong law of sine? Mag-draw muna tayo ng triangle natin. Ayan. Triangle A, B, C. A, B, C. Assuming na parehas yung dalawang triangle na to, equal kunwari yan. Ayan. So, mag-drop down tayo ng height. No? For example, dito, drop down tayo. Ayan. Perpendicular siya dito. So, right triangle siya. No? So, dito naman, mag-drop down naman tayo ng ibang side naman. Try natin dito. Sa C naman tayo kumuha. So, perpendicular siya dito. So, ayan. So, dito, ang mga side natin, kung A ito, so ito yung side ng A. A side, ito yung C side, ito yung B side. So, ganun din dito. A side, B side, saka C side. Dito mga tayong focus sa kabila, no? Kung mapansin nyo, so right triangle na ito, so mag-index na ito yung base natin na ito yung theta. Yan, so sa triangle natin. So, pag kinuha natin yung sine A, yan, equal yan siya sa opposite niya. Dito tayo sa right triangle, kasi ang pwedeng po gawa ng SOHCAHTOA is a right triangle. So dito tayo sa height 1, h1, yan. I-assume natin ito na h2, yan. So opposite, ito yung magiging hypotenuse niya, yung line C, diba? Opposite over hypotenuse, itong h1, ito yung C, yung kanyang hypotenuse. So ito yung C, hypotenuse niya, opposite pala muna, h1 over the hypotenuse niya C. So ayan siya. Dito naman sa kabila, pag ito naman yung naging pinaka-reference angle natin, ayan, si C, pag kinuha natin yung sine niya, ayan, so opposite niya is si hypotenuse din, pero yung kanyang hypotenuse, height pala, pero ang kanyang hypotenuse is A. Ayan. So dito pwede na natin gamitin yung same hypotenuse nila, kasi same, equal naman yan so pwede natin gamitin itong dalawang ito para mapag-connect natin yung dalawa. Gawin natin si height 1 as bridge para ma-connect natin ito. Okay, so may property rin tayo na tinatawag doon, no? So tawag na reflexive property, no? Which A is equal to A. So H1 is equal to H1, height ko na reflexive property. Ayan. Sabi sa inyo, kailangan nagtagay mga property eh. Ayan. So para maging H1 na lang dito, magalaw ang aking camera, malabo. Ayan. So, ang mangyayari, itong C, multiply natin sila ng 1 over C. Ayan. Gamit yung ating multiplicative. Ay, C pala. 1 over C. C lang. C. Sa ilalim na pala siya. Ayan. Sa C lang. C. Sa ilalim na siya. So, makakancel out natin to kasi magiging 1 na lang siya. So, meron tayong C sine A is equal to the height 1. Ayan. Tama. So, pagdating naman dito, okay, so, ang mangyayari, si sine naman, si A naman ang i-multiply natin. Ayan. So, magiging sine C, A sine C is equal to H1. So, dahil reflexive ito, so, si H1 equals to H1, pwede natin sabihin na si H1 ay si C sine A, itong isang ito, equal sila, palitan natin, substitution, C sine A equals sa sine C, A sine C
Yan. Which is dito sa kabila, H1 din naman siya. Ayan. Magiging A sin C. Yan. So, for next naman, tanggalin natin si C sa kabila. I-meet natin siya doon. So, pwede natin gawin na multiply siya ng 1 over C. Ayan. So, maka-cancel si C dito. Si sin A na lang. Dito, A sin C over C. Para naman matanggal din yung A dito sa kabila, multiply rin natin siya ng 1 over A. Both side. So, meron na tayong sin A over A is equal to sin C over C. Ayan. So, pansin nyo, parehas na siya dito. Ayan, ito. Ayan. Ayan. So, para saan itong isang triangle? Ayan naman yung isang triangle naman yung gagawin natin. Ayan. So, para sa isang triangle, sabi natin identical yan. Tapos, kinat natin dito. Iba nga lang yung reference natin. Dito tayo sa A, mag-reference sa kay B. C, A, and B. So, we follow the same process. Ganon din yun. Reference tayo dito. Reference din tayo dito. So, magiging mayroon kalalabasan yan. So, si sin A equal siya sa, ayan, height 2, H2 over, ayan, B. Tapos, yung si sin B naman, equal naman siya sa H2 over, ayan, over A naman. Ayan, A. Ayan. So, same process. Si H2 equal H2 reflexive. So, masabi natin na kaya ayusin natin yan. Magiging B sin A is equal to H2. Ito naman si A sin B is equal din si H2. So, palitan na natin siya. Natin ito. Ayan. So, B sin A is equal to A sin B. Then, follow rin na lang natin yung steps na ginawa natin dito sa taas. Wherein, nag-multiply tayo ng 1 over B dito. Sin A. Dito naman, nag-multiply tayo ng 1 over A sin B. Ayan. Dito pala yung dito. Ay, A pa rin dito. Ayan. So, ito maka-cancel yung A. Ito maka-cancel yung B. Magiging sin A over A. And then, sin B over B. Ayan. So, sa reflexive natin, ayan, sa property natin, so, if A is equal to B, then B is equal to C, then C is equal to A. Pwede natin sabihin na A is equal to B is equal to C. So, ganun din dito. So, kasi si sin A over A is equal to sin B over B, wherein si sin A over A is equal to sin C over C. Sabihin, si sin C over C is equal din kay sin B over B. So, pwede natin isulat na. Ayan. Sin A over A, so sin B over B equal to sin C over C. Ayun. So, yun po. Ayan. So, nagets? Ayan. So, yun po ang kanyang derivation ng formula sa law of sine. Ayan. Kung may tanong kayo, alam niyo na gagawin na, comment down below lang. So, doon na natin yung law of cosine. So, ayan na. Sunod natin is the law of cosine. So, ang law of cosine is C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine C. So, ginagamit natin ito law of cosine kapag hindi right triangle ang ating problem. No? Parehas siya ng law of sine. Sa mga non-right triangle, law of sine or law of cosine ang ginagamit natin. So, paano na-derive itong
formula na to ng cosine. So ito rin, so meron tayong triangle. So lagyan natin ng ito, C, ito ay siguro A, B. Yan. So same, mag-drop down din tayo ng height natin. Yan, para maka-create tayo ng right triangle. Name natin itong H1. So ito yung opposite side niya, C. Itong kabila is B. And ito is small a. So meron tayong dalawang triangle, no? So meron tayong CA. So i-name na natin ito as D, no? I-name natin as point D. Yan. So point D. Yan. So meron tayong triangle C DA or CAD, at meron tayo isa pang triangle na si BAD. Yan. So meron tayong dalawang triangle. Para dito sa isang triangle, the right triangle, mag-reference tayo ng angle dito. So meron tayong sa sokatoa natin. Okay, so si sin C, kaya si itong triangle natin, no? So meron tayong hahatiin pa natin ito, no? Itong part na to tsaka itong part na to. So ito kung ito ay line A, mark natin to na X. Ito lagay natin na A minus X kasi nabawasan siya ng X, no? So kukunin natin yan, hypotenuse B square, ito sa dito ha, ito sulat. So hypotenuse nya B square is equal to itong X square plus H square. Kasi height ito square nito at square nito is equal to square nito. Yan. Well, dito naman sa kabila, so ito yung pinaka hypotenuse nya, so C square is equal to height nya rin is H square. Yan. Tapos plus siyempre itong isang side nya yung A minus X square. Yan. So meron tayong dalawang triangle. So mapapansin nyo, identical na naman ulit sa height. Ito at saka ito. So pwede na naman natin gamitan ng reflexive dyan. Pero before natin gamitan ng reflexive, simplify lang natin yung mga may complex na notation. So ito ay C square, so H square plus ito expand natin, no? So ito equal yan siya sa A minus X times A minus X. Kung familiar pa kayo sa FOIL method, i-FOIL nyo lang siya. First term, yan, outer, inner, tsaka last. Yan, kaya FOIL. First term, outer term, inner term, last term. FOIL method. So A times A square. So A times X, negative, no? Positive yung A, negative yung X. So ito natin muna ilagay. So meron negative AX, tapos ito negative din yung X, positive yung A. So alam na natin yan, kapag magkaibang sign, negative yung result pag multiplication. So negative AX din. Tapos negative, siyempre negative times negative, positive. So X squared, so plus X squared. So kung mapapansin nyo, itong part na to, parehas sila ng variable. So ipag-a-add natin sila. So dahil parehas din sila ng negative, so mag-a-add din tayo. Pag same kasi yung ating sign, nag-a-add tayo. Pag mag-different o magkaibang sign, mag-minus tayo. So kung may 1 yan dito, may 1 din dito, so 1 plus 1 is 2. Then follow lang natin yung negative sign. So meron tayong A square minus 2AX plus X square. Ayan. Para magamit natin yung reflexive, dapat maipakita natin na itong H square ang nasa nag-iisa lang dito sa side na to. So ililipat natin yung isang X sa kabila. So para magawa yon, i-minus natin sila both side ng X square. So minus X square minus X square plus H square. So
So, mangyari sa side na to, ito magiging 0 na. So, meron tayong b squared minus x squared is equal h squared. So, itong h squared using reflexive property, transitive na rin, reflexive pala, ayan, pati ako nalilito na tuloy. Ayan, so, pwede natin sabihin na, pwede natin palitan to, pwede natin mag-substitute, no? Substitute natin to kasi parehas na naman siya dito. So, palitan natin. So, mayroon tayong c squared is equal to b squared minus x squared plus a squared minus 2ax plus x squared. Ayan. Ang x. Ayan. So, pansin nyo ito, at saka ito, parehas naman sila ulit ng variable. So, pwede natin silang pagsamahin. At this time, magkaiba sila ng sign. So, kung magkaiba ng sign, so, sa additive natin, additive inverse natin, magsusubtract tayo, magiging 0 siya. No? Kasi parehas na parehas. Parang 1 minus 1 lang. O, positive 1 plus negative 1, 0. Ayan, so maka-cancel out na natin siya. So, matita, c squared is equal to b squared plus a squared minus 2ax. Yan. Ito, dahil sa addition, commutative naman yan, pwede mong pagpalitin para magkamukha siya dito sa taas. Ayan, so pwede natin i-rewrite siya na c squared is equal to a squared plus b squared minus 2ax. So, alisin na lang natin itong x. Ito na problema natin yung x, no? Pwede natin gamitin yung first equation natin ulit. Ito. Ay, itong triangle na to. Ayan. Para mapalitan natin itong x na to. Para walang x yung sakong-sakong siya dito sa ating formula. No? So, balik tayo dito. So, dito, sa angle natin, ayan. Pag kinuha natin yung cosine ng angle natin, cosine, ayan. So, ang cosine is opposite, which is adjacent pala ka. Adjacent, which is the x, over the hypotenuse yung b. Ayan. So, adjacent. So, cosine c equals sa adjacent natin na x all over sa hypotenuse natin ng b. So, pwede na natin siyang i-derive ulit as multiply lang natin ng b both side. Yan. So, magiging b cosine c is equal to x. Yan. So, balik tayo dun sa reflexive property natin na wherein yung x natin, ayan, pwede natin palitan substitute nitong b cosine c. So, meron tayong c squared is equal to a squared plus b squared minus 2a. So, palitan natin yung x ng b cosine c. Ayan. So, ayun, na-derive na natin. Ito na siya. Ayan. So, yun pala ang derivation ng law of cosine. Ayan. So, napansin nyo, yung natin mga ginawa is from formula or yung equation ng quadratic, ginawa natin quadratic formula. So, mayroon na siyang algorithm talaga, formula. Tapos, ginawa natin siya ng another formula, derive tayo. This time naman, yung ginamit natin, mga principles naman. Okay? Mga principles, tapos nire-write natin as formula. Ayan. So, lahat naman ng bagay at na may kinalaman sa problem solving, pwede naman natin i-quantify yun. Basta alam na natin paano mag-flow niya, paano mag-write. Kailangan lang medyo kabisado natin yung mga properties at paano alam tayo sa mga basic mathematics. Okay? Nataunan talaga na medyo high level na to. Oo. Pero kaya naman. Alam ko nagigets nyo rin naman yung mga sinasabi ko dito. Kung may tanong man kayo, alam nyo na ha. Leave comment below. Okay? Next na tayo. So, yun na nga. Medyo nakaka-drain ng brain. Pero ganun talaga. Kailangan talaga natin dumaan dyan. Para naman sa physics, susundan nyo lang yung same principle. Yun ako binisiguro ng specific na example. Pero siguro sa velocity, velocity is equal to distance over time. So, sunod mo lang yung
principle, pag hinahanap mo yung time, i-apply mo lang ng time both sides, tapos divide mo ng velocity para matira yung time. Kasi ibang mga formula medyo malalalim tungkol sa mga momentum, ang haba ng proseso. So dapat yung ibang video, sobrang haba na kasi mga derivation ng formula nila, sa momentum, gravitational force, yan, medyo komplikado kasi yung mga dalawang formula pagsasamahin mo, ayun, mga 2 or 3 na nagsasama-samang formula, so medyo mahaba, so dapat ibang video yun. So pero ito, at least kahit paano may knowledge na kayo about sa derivation ng formula. I hope sana natuto kayo and sumakit din yung ulo nyo. Ganun talaga yan. Masasanay din kayo, masasanay din, kayang-kaya yan. Ngayon, yung isa pang request sa akin from ako daw, karoon ng derivation yung inverse trigonometric function. Mostly pag nag-i-inverse tayo ng mga trigonometric function sa mga loob inverse, gumagamit na tayo ng prime, which is the derivative. So pag diniscuss ko yung derivative dito, baka buti na naman tayo ng siyam-siyam. Okay, so sundan na siguro ko ibang video ko rin ipakita yun, kasi ito sample na naman talaga yun. So kung meron kayong tanong or meron kayong specific na subject na gustong discuss, i-comment lang dito sa comment section, and then itatry natin i-discuss yan. Wala naman tayong boundary, kahit anong subject naman, hindi lang math, kahit Pilipino, pa-English, o Filipino, hindi magtatanong tayo syempre sa mga expert, pero yun, ayaw ko lang maging bounded sa math. Pakaisipin nyo bounded lang tayo sa mathematics, hindi po. Kahit anong subject po di natin i-discuss dito. Ayan, so maraming salamat sa panonood, sa mga pinatapos ng video. Salamat sa inyo. Sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko para makagawa pa tayo ng marami pang videos na about matagdagan yung ating kaalaman. Salamat ulit sa panonood. Paki-share na lang to sa mga kaibigan nyo, and paki-hit na ng like at notification para sa mga susunod pang video. Ayun. Okay, thank you. And that's it. I hope nag-enjoy kayo sa video na ito. Bye.